Nico Hotel Manila versus Reyes, February 28, 2005. Sabi dito, si Roberto Reyes na kung tawagin ay Amay Bisaya, nahingi siya ng damages under Article 19 and 21. Ito ay simpleng gate crash ng party. Sabi niya na noong October 13, 1994, bandang 6 p.m., nagko-coffee di umano siya sa lobby ng hotel nang makita niya ang kaibigan niyang si Dr. Filart. Sabi di umano ni Dr. Filart sa kanya ay isasama siya sa birthday ng hotel manager na si Masakazu Tsuruoka at siya na di umano ang bahala sa kanya. Kaya naman binitbit na niya ang basket of fruits na dala ni Filart. Nung nakapila na siya sa mga buffet, hinarang di umano siya nitong executive secretary ng Nico Hotel na si Ruby Lim at pinagsisigawan para umalis ng venue. Hiniya daw siya nito at pina-escortan pa sa mga pulis. Ayon naman sa version ni Lim, sinabihan daw niya ang captain waiters na si Fruto at Batong nakausapin tong si Amay Bisaya para umalis. Nung hindi pa din umalis, siya na ang kumausap kay Amay Bisaya habang nakain ito sa isang sulok. Para pagkatapos kumain ay umalis na. E pagtalikod niya saglit ay gumawa di umano ng eksena itong si Reyes o Amay Bisaya. Doon mismo, ayon kay Dr. Filart, hindi niya inibitahan si Reyes. Nag-offer daw itong buhatin ng basket of fruits na dala niya dahil gagamit din siya ng elevator. Bagaman, sa ibang floor naman ang punta niya. Hindi niya daw ito inimbitahan na dumalo sa party. Ang main issue kasi dito ay abusive ba ang pagkakasabi ni Lim kay Reyes na umalis at panghihiya nito sa kanya. Dapat bang gawaran ng damages si Reyes sa kanyang sinapit? Dinismiss ng RTC ang complaint, kaya nag-apila sa CA. Ganon din ang naging nangyari. Sabi ng Supreme Court naman, tama ang RTC. 5-star hotel ito. Ang pwedeng dumalo ay invited guests at piling hotel staff. Mahigpit itong binilin kay Lim nung una. Wala ding nakitang anumang ebidensya laban kay Lim na sinadya niyang hiyain at ipahiya itong si Reyes sa harap ng madaming tao. Sa katunayan, halos mahalikan na nga niya si Reyes sa sobrang dikit niya habang binubulong nito ng maayos na umalis na para hindi ito mapahiya. Sabi pa ng korte na ayon sa Articles 19 and 21, dapat intentional ang act na ginawang pamamahiya. Pero never naman nagkakilala si Lim at Reyes. Doon lang sila sa party unang nagkakilala. Ni hindi nga maipaliwanag ni Reyes bakit di umano siya pinag-iinitan ni Lim. Sinabi na lang niya yung lamest excuse na kesyo matandang dalaga daw ito at may prejudice sa mga kalalakihan na hindi naman pinatulan ng korte. Sabi pa ng korte na yung ginawa ni Lim na pagpapaalis kay Reyes ay acceptable and humane. Ginamit din dito ang doctrine of volenti non fit injuria. They cannot be made liable for damages as respondent Reyes assumed the risk of being asked to leave for being a gatecrasher sa party. Spouses Kisumbing versus Meralco, April 3, 2002. Noong March 3, 1999, bandang 9 a.m., naatasang mag-inspect ang Meralco sa Green Meadows, Quezon City, sa isang kabahayan para i-check ang mga metro ng mga naninirahan doon. Ito ay pinangunahan ni Emmanuel Orlino. Meron din silang standard operating procedure na sinusundan sa kanilang proseso. After ng kanilang inspeksyon, napansin nila ang metro sa bahay ng mag-asawang Antonio at Lorna Kisumbing, at ito di umano'y tampered. Ayon sa standard process, ipapagpaalam nilang dali ng metro para ma-check sa kanilang laboratory at ma-verify ito. Dahil kung talagang tampered, kailangan nilang temporary i-disconnect ang kuryente doon. Upon checking sa laboratory, bumalik ngayon itong mga investigador para sabihan ng mag-asawa na unless bayaran nila ang bill nilang 178,875.1, puputulan sila. Naputulan nga sila, pero naibalik din. Yung mag-asawa, nag-file ng complaint for damages with a prayer for the issuance of a writ of preliminary injunction despite the immediate reconnection sa kanila.
Ang main issue kasi dito ay kung meron ba talagang malisyosong hangarin itong Meralco at hindi dumaan sa due process ang ginawa sa mag-asawang kisumbing dahil hindi na isinaalang-alang ang kanilang rights, feelings, social and business reputation, and therefore held accountable ang Meralco at entitled di umano for damages ang mag-asawa. Ito naman ay partly granted ng Supreme Court. Inatasang magbayad ang mag-asawa ng 193,332.96, while Meralco is ordered to pay petitioners moral and exemplary damages, including attorney's fees. Moral damages may be recovered when rights of individuals, including rights or right against the deprivation of property without due process of law, are violated. Exemplary damages, on the other hand, are imposed by way of example or correction for public. Nirecognize naman ng korte ang kagustuhan ng Meralco na ma-eliminate ang meter tampering, pero dapat gawin ito nang inoobserbahan pa din ang karapatang pantao. Sabi sa batas, ang Meralco ay maaaring i-disconnect ang kuryente ng isang bahay na may meter tampering, subalit dapat personally witness nila ito at inattest ito ng officer of the law or by a duly authorized representative of the Energy Regulatory Board. During the inspection, walang government official or ERB representative ang naroon. Yung claim naman ng petition for actual damages, hindi ito ginrant ng korte for failure to supply proof or ebidensya ng actual damages sa kanila. Gashim Shaukat Baksh versus Court of Appeals 219 SCRA 115. Noong August 1986, 21 years old pa lang noon si Marilu Gonzalez nang mamasukan ito bilang waitress sa Dagupan City, Pangasinan, kung saan niya nakilala ang 29 years old na Iranian medicine student na si Gashim Shaukat Baksh. Naging malapit sa isa't isa ang dalawa at nangako naman itong si Gashim na papakasalan niya si Marilu sa katapusan ng semestre. Nagkamabutihan sila at pinakilala na niya si Gashim sa kanyang mga magulang, sa pamilya at sa mga kamag-anak pa. Naghahanap na din sila ng mga hayop na kakatayin para sa kasal, pati humanap na din sila ng mga ninong at ninang. Habang wala pang kasal, pansamantalang nag-live-in ang dalawa sa apartment ni Gashim kung saan sila nagtatalik o nagiging intimate. Di rin nagtagal, naging mapait ang relasyon nila dahil minamaltrato ni Gashim si Marilu. Di rin nagtagal, binawi niya ang pangakong pakakasalan nito si Marilu dahil ang totoo, kasal pa talaga si Gashim sa Bacolod. Dahil dito, umuwi na si Marilu at nagsampa ng kaso kay Gashim kung saan inawardan siya ng korte ng 20,000 moral damages. Umapela ngayon si Gashim, pero same lang ang desisyon ng Court of Appeals. Sabi ni Gashim sa kanyang apela na hindi niya sinadyang i-violate ang Filipino custom kasi Iranian citizen nga siya. Malay ba niya sa Filipino custom? Pero sabi ng korte kay Gashim, dapat lang bayaran niya ng damages si Marilu. Hindi ito dahil sa breach of promise to marry, pero dahil ito sa Article 29 ng Civil Code, any person who willingly causes loss or injury to another in a manner that is contrary to morals, good customs, or public policy shall compensate the latter for the damage. Breach of promise to marry is not an actionable wrong per se. Sabi ng court, dahil ito sa deceit o panlolokong ginawa ni Gashim, kaya niya na-violate itong Article 21. Niloko niya ito on the guise of promise to marry para makipagtalik ito sa kanya. Virgin itong si Marilu at hindi babaeng pakawala. Hindi niya ibibigay ang sarili niya dito kung wala namang planong pakasalan siya. Dinisregard ni Gashim ang hospitality nating mga Pilipino at tahasang vinayolate ang ating tradisyon sa kasal na maging ang pagtingin niya sa mga Pinay na ito ay kontra rin naman sa moral, good customs and public policy. Bilang foreigner na tinitake advantage niya ang makapag-aral sa ating bansa,
inaasahan mula sa kanya na igalang ang ating mga tradisyon. Kung merong actual damages, like mga gastos sa paghahanda sa kasal, maaari din naman itong makuha ni Marilu. Globe Mackay Cable and Radio Corporation versus CA 176 GRA 778. Si Tobias ay purchasing agent and administrative assistant ng Globe Mackay, kung saan di umano nadiskubre nito ang ilang anomalya at fictitious purchases and other fraudulent transactions dito. Kinumpronta ngayon siya ng Executive Vice President and General Manager of Globe Mackay na si Henry. At sinasabing si Tobias ang number 1 suspect, kaya pinag-force leave siya ng 1 week. Pagbalik niya matapos ang 1 week forced leave, tinawag di umano siya ni Henry na crook and a swindler. He was also asked to take a lie detector test and magbigay ng specimen ng kanyang handwriting, signature and initials for examination ng mga pulis para ma-determine ang kaugnayan niya sa mga anomalya. Ngayon, matapos ang investigasyon, na-clear ang pangalan ni Tobias ng mga pulis hinggil sa mga anomalya, pero hindi tumigil ang company at sinampahan ng kasong estafa si Tobias na siya namang na-dismiss ng piskalya. Sinithante siya ngayon ng company, kaya naghanap siya ng ibang trabaho at nakuha naman siya sa Republic Telephone Company o Retelco. Gayunpaman, itong si Henry, kahit hindi siya tinatanong ng Retelco, sumulat siya tungkol kay Tobias at sinabing na-dismiss ito for dishonesty sa kumpanya nila. Kaya naman hindi nakapagpigil itong si Tobias at nag-file ng civil case for damages sa mga aligasyon sa kanya at di umano'y ito ay unlawful, malicious, oppressive, and abusive sa bahagi ni Henry at ng Globe Mackay. Ngayon, liable ba sila kay Tobias? Sabi ng korte, oo. Under Article 19, sabi dito, lahat tayo dapat we have to act with justice, to give everyone his due, and to observe honesty and good faith. Ang Article 19 ay nagdescribe ng conduct natin, pero hindi ito nagpo-provide ng remedy pag violate na ang Article 19. Kaya ang Article 20 or 21 ang mas proper. Dito sa kasong ito, pinakita na si Henry ay nag-showed nga ng belligerence nang sabihin ni si Tobias ang number 1 suspect sa mga anomalya at ipinag-leave siya ng 1 week. Hindi makipag-usap sa office at iwan ang kanyang susi sa office kay Henry. Yung imputation ng guilt sa kanya na wala namang basis at mga pangaras sa kanya ay labag sa standards of human conduct under Article 19. Kaya naman dapat siyang mag-pay ng actual, moral, and exemplary damages kay Tobias. University of the East versus Hader, February 7, 2000. Tungkol ito kay Romeo Hader na graduating law student ng University of the East noong 1987. Hindi siya nakapag-take ng regular exam sa Court 1 or Practice Court 1, kaya binigyan siya ng INC or incomplete grade doon. Tapos nag-enroll siya nung second semester as fourth year pa din at nag-apply na ma-remove yung INC grade niya at inapprove ito ni Dean. Gayunpaman, nagka-deliberation ang faculty at si Dean para malaman kung sino sa mga fourth year students nila ang papayagang makagraduate. Nakalagay ang pangalan ni Hader na tentative nag-graduate. Umattend din siya ng investiture ceremonies, nag-celebrate at nag-prepare para sa bar examinations. Uma-attend pa siya ng mga review lessons kasi nga naghahanda na siya sa bar. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nakapag-take ng 1988 bar examinations dahil sa academic requirement dahil yung INC grade niya ay hindi naman pala talaga naalis. Kaya dinimanda niya ang UE. Sabi niya, he suffered moral shock, besmirched reputation, wounded feelings, and sleepless nights
Kasi hindi siya nakapag-bar exam dahil sa negligence ng school. Kaya nanghingi siya ng award for damages, unrealized incomes, attorney's fees, and cost ng suit. Ang issue kasi dito, kung liable ba ang educational institution like UE for damages sa pag-mislead kay Hader na nasatisfy niya ang lahat ng requirements for graduation pero hindi naman pala. Sabi ng Supreme Court, oo, liable ang UE. Obligasyon ng school na timely i-inform nito ang student by notice and information kung nakapag-comply ito sa mga requirements para makakuha ng degree at kung kasama ba siya sa graduate. Duty-bound sila sa student na i-inform about sa status nito at hindi para hantayin ng student na mismong mag-inquire sa kanila. Dapat gawin nila ito in good faith under Article 19. Dito kasi too late na para i-inform pa si Hader na nag-fail ito sa subject kasi nakapag-celebrate na nga ng graduation at nagre-ready na ng bar exam si Hader. Dito, hindi in good faith ang school kasi huli na ang sinabi nila kay Hader kasi nagre-ready na siya sa bar. Kaya liable ang UE for actual damages pero not moral damages kasi hindi naman siya nag-suffer ng shock, trauma, and pain nung nalaman niyang hindi siya gagraduate at makapag-bar. Senior law student siya, kaya dapat naging responsible din siya at tiniyak sana niya na lahat ng affairs niya na-comply na niya, lalo ang academic achievements niya. Pe versus Pe. 5 skra, 200. Ang mga nagrereklamo dito ay mga magulang at mga kapatid ni Lolita Pe na 24 years old lang at walang asawa laban kay Alfonso Pe na may asawa. Dahil pareho ng apelyido, naging malapit ang pamilya ni Lolita at ni Alfonso Pe. Napapadalas ang pagdalaw ni Alfonso dahil ayon di umano kay Alfonso ay nais niya magpaturo kay Lolita na mag-pray ng rosary. Di nagtagal ay nagkamabutihan ng dalawa at nahulog sa isa't isa. Nagkaroon sila ng lihim na relasyon at nachismis sila. Nang malaman ito ng pamilya ni Lolita, pinaghiwalay sila at pinagbawalan si Alfonso na pumunta sa bahay nila Lolita. Ngunit sadyang matigas ang ulo nilang dalawa hanggang si Lolita ay umalis sa bahay ng kanyang mga magulang. Nag-file ngayon ng kaso ang pamilya ni Lolita na action to recover moral, compensatory, exemplary, and corrective damages based sa Article 2. Any person who willfully causes loss or injury to another in a manner which is contrary to morals, good customs, or public policy shall compensate the latter for the damage. Sabi ni Alfonso na kahit totoo pa yun, hindi sapat yun para maghabla ng kaso. Ang malaking tanong ngayon ay, totoo bang ang ginawang injury nitong si Alfonso sa pamilya ni Lolita ay contrary to morals, good customs, and public policy na sa clause ng Article 21? Sabi ng korte, oo. Yung maling ginawa ni Alfonso sa pamilya ni Lolita ay hindi makatarungan lalo't may asawa ito. Sinamantala niya ang tiwala ng pamilya ni Lolita at ginamit pang dahilan ang pagpapray ng rosary para mapalapit kay Lolita. Gumamit siya ng matalinong panlilinlang para maakit itong si Lolita at ma-inlove sa kanya. Wala nang iba pang konklusyon dito kundi sa matalinong pagpaplano ni Alfonso para manalo at mapaibig si Lolita upang magkaroon sila ng bawal na relasyon. Ten Chavez versus Escano. 15 skra, 355. Noong February 1948, lihim na nagpakasal si Vicenta Escanio at Pastor Ten Chavez nang walang kaalam-alam ang magulang ni Vicenta na mga prominenteng tao dahil sa kanilang antas sa buhay at dahil sila ay may lahing Espanyol. Nang malaman ito ng pamilya ni Vicenta, pinipilit silang magpakasal sa simbahan pero tumanggi si Vicenta nang marinig nito na si Ten Chavez ay mayroong ibang babae. Di nagtagal
Ang relasyon nila ay natapos ng 2 taon. Pumunta si Vicenta sa Amerika kung saan siya nag-file for divorce at di naglaon, naging US citizen naman siya. Nag-asawa din siya ng American. Noong 1955, nag-file ng case for legal reparation si Ten Chavez at inamendahan niya ang complaint at sinama ang parents ni Vicenta. Sabi niya, pinaghiwalay sila ng mga ito at ang mga ito ay racist dahil mas gusto nilang foreigner ang pakasalan ni Vicenta. Nanghingi siya ng damages worth 1 million pesos. Nag-counterclaim naman ang parents ni Vicenta ng 1 million din dahil walang basihan ng damages na final sa kanila ni Ten Chavez. Hindi nag-grant ang legal separation ngunit may inaward na 45,000 na counterclaim para sa mga eskanyos. Sabi ng korte kay Ten Chavez, ang kasal nila ni Vicenta ay lihim naman at hindi ito nagresulta ng kahihiyan dahil hindi naman sila nagsama sa iisang bubong. Pumayag pa nga siyang magpaanal bago umalis si Vicenta pa Amerika, pero na-dismiss ito for non-appearance dahil pumunta na siya ng US. Hindi din napatunayan ni Ten Chavez na pinaghihiwalay sila ng mga magulang ni Vicenta at na mga racist ang mga ito at dinidiscriminate siya. Kaya hindi na-grant ang 1 million sa kanya for damages. Gayunpaman, inaward ng korte ang 25,000 sa kanya dahil nakakuha ng divorce si Vicenta at siya na may hindi maaaring makapagpakasal dahil wala tayong divorce. Ang 25,000 ay para sa moral damages and attorney's fees na dapat bayaran ni Vicenta at hindi na mga magulang niya. Sa mga magulang naman ni Vicenta, wala namang dahilan ng 1 million pesos damages para sa kanila na wounded feelings at anxiety at lalong hindi naman na-injured ang mga reputasyon nila. Binawasan lang ang damages at ginawang 45 to 50,000 pesos. Spouses U versus PCIB, March 17, 2006. Ang mga petitioners na mag-asawang sina Vicente Yu at Demetria Lee Yu ay sinanla ang kanilang lupain sa Dagupan City at Quezon City sa Philippine Commercial International Bank para makapag-loan. Subalit hindi sila nakapagbayad ng loan at interest kasama na ng mga penalties. Kaya naman ang PCIB ay nag-file ng petition for extrajudicial foreclosure dun sa lupain sa Dagupan noong July 21, 1998. Nag-issue ang sheriff ng notice of extrajudicial sale noong August 3, 1998 para sa auction sale sa September 10, 1998. Ang certificate of sale ay inisyu noong September 14, 1998 in favor of the highest bidder. Ang sale ay nakarehistro sa Registry of Deeds ng Dagupan noong October 1, 1998. Matapos ang 2 buwan bago mag-expire ang redemption period, yung respondents nag-file sila ng ex parte petition for writ of possession sa RTC of Dagupan. Pero, yung petitioners nag-file ng annulment of certificate of sale and motion to dismiss at strike out ang testimony ni Rodante Manuel na siya namang dinenay ng RTC. Yung motion for reconsideration nila, final nila noong February 14, 2000. At sabi nila, yung complaint para maanal ang certificate of sale ay prejudicial issue na final na ex parte petition for writ of possession. Dahil pag nasagot na yon, doon lang madedetermine ang property ng issuance ng writ of possession. Kaya ang issue dito, prejudicial question ba talaga ito? At kung may prejudicial question nga na maaaring mag-exist sa civil case for annulment of certificate of sale at petition for issuance of writ of possession, sabi ng korte, walang prejudicial question na maaaring mag-exist sa isang civil case for annulment of a certificate of sale at petition for the issuance of writ of possession sa isang special proceeding
dahil ang dalawang kasong ito ay both civil in nature, kaya naman kaya nitong mag-proceed separately at independently of each other. Donato versus Luna, April 15, 1988. Tungkol ito sa bigamy. Bago pa ang arraignment ni Donato, nag-file na ang asawa niya ng civil action for the declaration of nullity of their marriage sa dahilang ang respondent ay pumayag na pumasok sa isang kasal kung saan ito ay pangalawang kasal na ni Donato at dahil wala din siyang alam na ito ay kasal na pala kay Rosalinda Maluping. Sabi ni Donato na ang kanyang pangalawang kasal ay void o walang bisa dahil sila ay kinasal ng walang marriage license at merong force, violence, intimidation at undue influence ang ginawa ng private respondent para mapapayag si Donato na makasal sila. Pero bago pa man ang kasal, si Donato at ang private respondent dito ay nagsasama na sa iisang bubong at nagtuturingan ng mag-asawa sa loob ng 5 taon. Ito ay pinatunayan ng kanilang mga sinumpaang salaysay, kaya naman ang marriage license na required ay exempt na. Sabi ni Donato, dapat munang maayos yung annulment case niya sa kanyang second marriage dahil ito di umano ay prejudicial question at kinakailangang masagot muna ito bago ituloy ang kasong kriminal. Dinenay ni Judge Luna ang motion to suspend the proceedings for bigamy at itutuloy ang criminal case as scheduled. Ang tanong ngayon dito ay whether ang pending criminal case for bigamy ba ay dapat isuspend hanggat hindi pa tapos ang annulment case dahil isa di umano itong prejudicial question? Sabi ng korte, ang requisites para sa prejudicial question ay wala dito. Yung issue na sumasaklaw sa pangalawang kasal ni Donato ay nagdedetermina ng kanyang guilt or innocence sa krimen bigamy. Isa pa, ang kanyang pangalawang asawa na si Abayan ang nag-file ng reklamong annulment ng kanyang kasal dahil sa mga kanyang consent. Dahil sa ang kanyang consent ay nakuha ni Donato sa pamamagitan ng panloloko o deceit. Petitioner Donato cannot apply the rule on prejudicial question since a case for annulment of marriage can be considered as a prejudicial question to the bigamy case against the accused only if it is proved that the petitioner's consent to such marriage was obtained by means of duress, violence, and intimidation in order to establish that his act in the subsequent marriage was an involuntary one, and as such, the same cannot be the basis for conviction. The preceding elements do not exist in the case at the bar. Obviously, petitioner merely raised the issue of prejudicial question to evade the prosecution of the criminal case. Accordingly, there being no prejudicial question shown here, no prejudicial question shown here to exit the order of denial issued by the respondent judge dated April 14, 1980 should be sustained. Sosmeña versus Bonafé, June 8, 2020. Si Menandro Sosmeña ay managing director ng Expo Logistic Philippines na kasosyo ng isang Singaporean company na Pletak. Sina Benigno Bonafé, Jimmy Escobar, Joel Gomez at Hector Pangilinan ay mga empleyado niya sa kumpanya. Si Bonafé ay air conditioning assistant, si Hector ay lead carpenter na nag-resign noong April 2001. Sina Jimmy at Joel ay assistants. Nagsimula ang sigalot ng si Bonafé ay pinayagan na magnakaw o magsiyasat para sa isang foreign business partner ni Sosmeña, si Abdul, na umano'y nagtatanong sa kanila. Nadiskubre ni Sosmeña na si Bonafé ay nagmamanman sa kanya
at humina ang kanilang relasyon kasama sina Jimmy at Joel. Noong February 4, 2002, naghain si Susmeña ng criminal complaints laban sa mga respondents sa Office of the City Prosecutor sa Pasay. Sinasabing nagkasabot silang magtanggal ng mga kable ng air conditioning units o malicious mischief para makapinsala ng 30 million. Si Bonifay ay inakusahan din ng pag-abscond ng 29,000. Sina Jimmy at Joel ay inakusahan ng pagnanakaw ng mga materyales. Noong May 10, 2002, binasiwara ng prosecutor ang mga reklamo dahil sa insufficiency of evidence sa kanila. Sinabi rin na may motibong personal or personal grudge si Susmeña sa respondents. Nag-file ngayon ang respondents ng civil action for malicious prosecution. Humingi ng 200,000 bilang moral damages, 50,000 bilang exemplary damages, 25,000 bilang attorney's fees. Ngayon, sa trial court, napatunayan na filed ng Susmeña ang reklamo ng walang probable cause at may malice or bad faith. Inaward ang respondents ng damages sa nabanggit sa itaas. Sa Court of Appeals, pinagtibay ang desisyon ng trial court. Ngayon, ang issue dito, may probable cause ba si Susmeña nang hilingin ang mga criminal complaints? Pangalawa, may malice o bad faith ba sa pag-file ng mga reklamo? Pangatlo, makatarungan ba ang damages na binibigay nila? Sabi ng Supreme Court, tinanggihan ng Supreme Court ang petition ni Susmeña at pinagtibay ang lower court's decision, pero may modification sa damages. Sa moral damages, naging 30,000, exemplary 20,000, attorney's fees 10,000. Lahat ng awards ay may 6% interest per annum mula sa pagiging final ng decision hanggang mabayaran. Ano ba yung legal doctrines and key points dito? Malicious prosecution, kailangan mapatunayan. May pag-file ng prosecution o si defendant ang nagsimula. Nagbukas ito sa pabor ng defendant or dismissal, okay? Walang probable cause sa reklamo. May motibong mali. Meron silang malice or bad faith. Dismissal sa preliminary investigation ay may tuturing na termination in favor para sa claims ng malicious prosecution. Isa pa, delay sa paghain ng reklamo ay mahalagang indikitan ng lack of bona fide grievance at maaaring makatulong bilang ebidensya ng malice. Kailangan ng award ng damages para maprotektahan ang karapatan ng mga taong nabiktima ng baseless legal actions.